Pakinggan po ninyo yung ilang bahagi ng speech or sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pilipino sa Australia. Okay? At pakailang pagpunta ron, kasama yata si Aimee. Pakinggan nyo ito sinasabi niya. Parang may mga bagay na magugulat ka. Lalo na yung sinasabing parang yung mga panggigipit at wala daw kasong ipinali sa kanila noon, pero bigla na lang daw pong nagkaroon sila ng maraming kaso. Ito, pakinggan nyo ito. Promote Army in the future. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? It is clearly politically motivated. Ayan, no? Mga kapatid, ayan, no? Guzman po. Ayan na, mga guro, salamat sa News 5 po. Ayan na. Ang sinasabi, nakuha nyo, maiksi lang ang sinasabi niya, only daw, nag-iisa lang daw si former President Rodrigo Roa Duterte ang kinasuhan sa ICC. Wala daw mga galing sa Western country. Na talagang sinasabi ito lang daw ay dahil sa politika. Palakpakan tuwan-tuwa yung mga tao. Alam niyo, masyado kayo nagpapalin lang. Balikan natin ang nakaraan. 2016, naging presidente si Duterte. Pero matagal siyang mayor ng Davao City. 2017, meron nang nag-file sa ICC ng kaso against Duterte. Human rights violation dahil sa tukhang wala pa nang siya ay mayor ng Davao at naging presidente ng ating bansa. At mga Pilipino ang complainant sa ICC. Paano magiging politika yun? Wala na bang karapatan yung mga Pilipinong naging biktima na mag-file ng kaso? At pag yung ba mga Pilipinong mahihirap ay nag-file ng kaso, sasabihin, pamumulitika? Kalokohan, di ba? Kaya kayong mga nakikinig sa mga sinasabi ni Sara, dapat bukas ang kaisipan nyo. At kung politika, sino mamumulitika? Ang Marcos administration? Ay bago dumating ang Marcos administration, nakapile na yung kaso. 2022, naging Pangulo si Bongbong Marcos. 2017, may problema na si Duterte. Mayor pa lang siya, may problema na sa karapatang pantao dahil nga kasama yon sa ipinay na kaso ng grupo ni Trillanes at iba pa. Yung pamilyang biktima sa ICC. Ang tagal nga, 8 taon bago gumalaw ang ICC. Nasaan ang harassment doon? Ngayon ang sinasabi, bakit daw walang kinasuhan ng mga taga-Western country, mga malaking mga bansa? Ano ba? Hindi problema ng Pilipino yun. Baka walang nagre-reklamo. Halimbawa sa Amerika, baka walang mga mamay ng Amerika nagreklamo. O iba pa mga bansa nagreklamo sa ICC. Ganun yun eh. Ang ICC naman po hindi namumulitika. Base sa record, kung sino ang may nag-file ng kaso tungkol sa paglabag sa karapatang pantao, yun ang kanilang pinagtutunan ng pansin. So, panibagong panlilin lang sa aking opinion, nililin lang ni Sara Duterte yung kanyang mga audience sa Australia at mga nakikinig na harassment lang ito. Hindi harassment, hindi politika ito. May complainant at sibilyang Pilipino ang complainant, hindi ang gobyerno. Hindi ang pamahalaang Pilipinas ang complainant sa ICC. Napakalinaw naman nun. Ang Pilipinas nagpatupad lang at sumunod lang sa batas. Republic Act 9851, kaya hinuli over. Pero bago hinuli, dahil merong warrant of arrest galing sa Interpol na hindi pwedeng tanggap na iwasan. So yung mga naniniwala sa ganyang klaseng propaganda, kayo lang ang nalilinlang, kayo lang ang nalilito. Pero ang matitino, matatalino na mga nanonood, nakikinig, ayan po ang totoo. Walang harassment dyan. Walang kinalaman ng gobyerno sa kanya naging problema mula nung mayor hanggang sa naging pangulo. Diba? Yun po yun eh. At nako, hindi po talaga dapat tayo magpalinlang sa isang Sara Duterte, Sir Mike Abe. Nako, alam niyo po, napakadelikado ng mga sinasabi ni VP Sara doon sa Australia dahil siya po ay pangalawa sa pinakamakapangyarihan dito sa ating bansa. Pangalawa sa pwesto na merong kapangyarihan para sa gobyerno. Ngayon, ang bawat ibubuka ng kanyang bunganga, bawat kataga
na sasabihin niya ay talagang papaniwalaan po. Talagang papaniwalaan at talagang marami po ang maliligaw sa kanyang mga sinasabi at iisipin na hindi lang pilay kung hindi lumpo ang ating gobyerno, lumpo ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa paggawa, pagkilos at pag-aksyon sa mga problema ng ating bayan. Sa kanyang mga kwento, parang ginawa niyang, alam niyo si PBBM, natutulog lang maghapon. Parang ganun ang gusto niyang ipakahulugan. Na si PBBM walang ginagawa, hindi lumalabas ng kwarto, hindi nagpupuntang Malacanang, hindi nagbibigay ng mga proyekto at hindi nagpupunta ng Marawi para mamigay ng Starlink sa ating mga kababayan doon, ng mga estudyante para magkaroon sila ng internet access. Ganun po katindi ang ginagawa ni Sara Duterte. Ginagawa ni Sarang bata ang ating Pangulo na nag-PPS5 lang maghapon. Ganun po ginagawa ni Sara. Grabe ang kanyang paninira. Actually, this move is for 2028. Campaign na ito, kampanya na ito. Hindi may kakaila na nanggagapang na sila. Ginagapang na nila ang mga kababayan natin, ang mga OFW. Kasi alam nila, OFW ang isa sa mayroong pinakamakapangyarihang sektor dito sa ating bansa. Bakit? Bakit OFW? Kunwari ako isang OFW. Nandun ako sa scene. Andun ako sa event ni Sara. Pre-Duterte Now event. Ako ang breadwinner. Nasa Australia ako breadwinner. O ngayon, ang mga kamag-anak ko, ang mga kapatid ko, pinsan ko, nanay ko, lolo't lola ko, tatay ko, sasabihan ko, sa 2028, suportahan natin si Sara. Kapag humindi yung mga yun, kapag humindi, ay hindi, tulpo kami, ay hindi ano kami, Gibuchudoro kami sa 2028. Sabi naman iba, ay hindi Chisiskudero kami. Ano isasagot ng isang OFW? Ay, edi sige. Sige, sumuporta kayo doon. Doon kayo humingi ng panggastos. Wag sa akin. Magkalimutan na tayo. Pag hindi nyo binoto si Sara, hindi nyo susuportahan si Sara, magkalimutan na tayo. Di na ako magpapadala. Diba? Ano sasagot ng mga yon? Ay hindi. Madali naman. Yun lang pala eh. Sige, Sara na kami. Sara. Ganon po yun. So, strategy. Kaya pumupunta nga si Digong, di ba? Hong Kong. Bakit? Ang daming OFW sa Hong Kong. Ang daming breadwinner dyan. Ang daming nanay dyan na nagpapadala sa kanilang mga pamilya. At marami pong nauuto si Digong dyan. Doon sa sa Malaysia. Si Sara, di ba nagsasalita sa harapan ng mga Pilipino doon? Kasi marami po talagang mga OFW, kahit buong mundo. Buong mundo. Di ba sabi nga ni Sara, kapag ang Pilipino hindi kumilo sa loob ng isang araw, hihinto ang pag-ikot ng mundo. Pag talagang isang araw hindi kumilos ang lahat ng mga Pilipino, sa dami ng nurse sa Amerika, sa dami ng mga DH sa Middle East, napakaraming marino sa bawat barko, sa bawat dagat, karagatan ng ating mundo. Talagang hihinto ang mundo talaga sa dami ng OFW, sa dami ng mga nagtatrabahong Pilipino sa ibang bansa. Kaya yun ang isa-isang ginagapang ni Sara. Pero tama si Sir Mike. Kapag matalino, mapag-obserba, at nakikinig sa magkabilang panig ang isang OFW o ang isang Pilipino, hindi maniniwala kay Sara. Ako, nagulat nga ako. Nakita ko nga sa post ng isang ano ba yung nakita ko? Hindi ko matanda kung kung saan post ko nakita eh.
Nagulat ako si PBBM may dalang Starlink sa Marawi. Diba? Hindi pinapabayaan ni PBBM ang lahat ng sektor. Magsasaka, mangingisda, mga transport, pati ang ating mga kababayang Muslim at mga naperwisyo ng Marawi Siege, hindi niya pinapabayaan. Tumutugon ang gobyerno sa bawat pangangailangan, one step at a time. Pero si Sara, na walang ginagawa, chill na chill, lamyerda lang ng lamyerda, nagdodora Explorer, buwan-buwan, linggo-linggo, umaalis ng bansa, hindi nagtatrabaho. Siya pa pinakamagaling. Siya pa ang pinakamataas ang survey, trust rating, at performance rating. Samantalang yung ating Pangulo, kayod kalabaw. Kaya diba, ako hindi ako matalino, hindi ko inaako na ako'y matalino, hindi ko inaako na ako ay the best sa aking mga opinion o sa aking mga naiisip. Pero bilang isang Pilipino na may tamang pag-iisip, pag tinimbang ko Sara Duterteng lamyerda ng lamyerda at PBBM na trabaho ng trabaho, sino ang aking iisipin na talagang nagtatrabaho para sa Pilipino? Alangan namang si Sara. Kaya gigil na gigil si Sara, kaya inis na inis siya sa mga nangyari na ang kanyang ama ay nasuko doon sa ICC ng ating gobyerno dahil hindi pinrotektahan ito ni PBBM. Which is yun yung tamang gawin ng ating Pangulo. Yun ang tamang dapat talagang ginagawa ng isang Pangulo. Isuko mo ang isang kriminal, ang isang nagkasala. Kaya gigil na gigil sila kay PBBM. Kasi nga, yun ang ginawa ni PBBM, yun ang tama. Pero kung si PBBM ginawa ang mali, ginawa ang pagprotekta kay Digong kahit na ito isang kriminal, mas maraming Pilipino magagalit kay PBBM dahil hindi siya magiging patas sa bawat Pilipino. Di ba kaya yung sinasabi ni Sara, politically motivated ito? Totoo! Politically motivated ito. Dahil si Trillanes at ang mga dilawan ang tumulong sa mga Pilipino na kinasuhan si Digong doon sa ICC. Politically motivated, pero hindi si PBBM yun. Ibang grupo ang gumawa nito. Pero bakit kay PBBM ang sisi? Kasi nga po, ang gusto ni Sara, protektahan ni PBBM ang kanyang ama. Which is, hindi tamang gawin ng isang Pangulo. Ang isang Pangulo ng bansa, hindi dapat pinoprotektahan ng mga kriminal. So, bakit kukumpara na sa ibang bansa walang nakulong, walang nagkasong gano'n? Paano mo masabi yun? Tingnan mo, record ng ICC, marami silang iniimbestigahan. Marami silang mga head of state at prime minister yata at saka presidente ang kanilang kinasuhan din yan. Diba? Si Putin, may warrant of arrest. Presidente ng Russia. Yung prime minister ngayon, meron din warrant of arrest yan. Galing sa ICC. Diba? Pero hindi nila mahuli. Ewan ko kung bakit. Pero si Duterte, nagkaroon ng warrant of arrest, merong Interpol, nagpunta rito, hinuli. So, kasalanan ba ng gobyerno ipatupad yung batas? Ayun po yan. Pero huwag kayong palinlang. Anyway, yan po yung sinasabi ni Sara. Bahala na kayo kung maniniwala. Ako naman, sinasabi ko rito, yung totoo lang, yung nangyayari at nangyari. Okay? Kung maniniwala pa rin kayo kay Sara, ay di nasa inyo na yun. Kung kayo maniniwala naman sa akin, base doon sa record, ay di salamat po. Kung hindi kayo maniwala, wala tayong magagawa. Pero yung matitinong Pilipino, nakakaintindi ng sitwasyon from day one until now, at sa susunod na mga araw, malamang naiintindihan ang pinag-uusapan natin. Hindi ba? Matatalino mga Pilipino. Kaya nga maraming Pilipino magaganda ang buhay. Mayaman, magandang hanap buhay, maayos ang mga tirahan, maayos ang pag-aaral ng anak at pamilya. Yun po yung matitino.
Pero yung talagang naniniwala sa marites, naniniwala sa mga intriga, naniniwala sa mga mapanirang uri at grupo, ay natural, mahirap ang buhay nyo. Aasa kayo sa ayuda. Pero ang ayuda galing sa gobyerno. Ang ayuda ay nanggagaling sa pamahalaan, ibinibigay sa mga mahihirap, kasama ang DDS, kasama yung mga nagpapapaniwala sa chismis, ayun ang buhay nyo. O bakit ganun ang buhay? Bakit hindi kayo magbago? Bakit hindi kayo mag-adjust? Nakikinabang sa gobyerno pero mapanira sa pamahalaan. Mahirap ng buhay, dapat mag-adjust para umunlad, para gumanda ang buhay. Magtrabaho, mag-aral, magtrabaho. Ganun lang. Pero kung walang ginagawa, batugan, nag-aantay ng ayuda, tapos nasa grupo pa kayo ng mapanira, sa halip na makatulong, naging pabigat pa, mapanira pa, sobra na, tama na. Anong buhay meron kayo? Ayan ang buhay nyo ngayon. Hindi ko kayo nilalait. Dinidescribe ko lang yung inyong galaw, yung inyong pamumuhay, kumpara dun sa mga nagsisikap, naniniwala sa batas, naniniwala sa gobyerno, nagsisikap para sa kanyang buhay at pamilya. Ayun, ang ganda ng buhay nila. May sapat na pagkain, may maayos na tulugan, at ibang-iba ang buhay. Yung mga may alam at hindi nagpapagamit sa mga mapanggamit na uri, iba ang buhay at ibang antas nun. Pero yun hong mahirap na, wala na nga, puro paggamit lang, nalilin lang kayo, yan ang grupong magiging kawawa at baka magtagal na laging kawawa kayo. Magbago na po, may panahon pa. Huwag kayong masyadong magpagamit sa politika. Gisingin lang ang sarili para makapaghanap buhay ng maayos, lalo na sa panahon ito. Every day, o yearly, quarterly, may mga development. May mga pataas ng pataas ang level ng usapan at pamumuhay, pataas ng pataas din ang kaalaman ng tao dahil sa global technology at marami pang iba. Ngayon kung di tayo makakahabol doon at dahil kayo naniniwala sa mga nanggagamit sa inyo sa kung anong paraang kanilang interes, magiging kawawa kayo ng pangmatagalan. Mahirap yon, magbago na. Tulad na sinabi ko, may pag-asa pa. Alam niyo po, Sir Mike, kaya siguro ganyan ang ating mga kababayan kasi nga, mga utu-utu sila, nauuto sila ni Sara, nauuto sila ng mga DDS vloggers, ng mga vlogger ni Digong. At yung iba nga di ba nakita natin, binigyan na ng stage, binigyan ng, kumbaga ng oras, ng isang fake news, na news outlet, para makapagpalaganap ng mga maling impormasyon at para kumbaga hindi na kritisismo yun, masiraan ng gobyerno na pagmukhaing walang ginagawa si PBBM at tamad. Samantalang pag ikaw pumunta ka ng RTBM, PTB4, makikita natin diyan ang lahat ng ginagawa ng ating Pangulo, hindi ka ma-outdated. Masahol pa sa mga outdated na computer at laptop ang utak nitong mga nauuto ni Sare. Kaya ang mga taong ito, alam nyo, galit sa ayuda. Nagagalit sa ayuda. Saan ka nakakita nun? Busit na busit sila sa mga namimigay ng ayuda. Pero, taon-taon, ang mga Duterte, nagpapamudmud ng ayuda doon sa Davao, ang pila, 3 kilometro, hindi sila nagagalit. Ganyan po kahihina ang mga utak nila. Ganyan na sila tinarantado. Na-invest na yung utak nila ng maling isipin na ang ayuda masama. Pero kapag ang ayuda galing sa Duterte, okay. Kita nyo kung gaano ang kanilang pag-iisip. Kapag ang gobyerno gumawa ng aksyon, pamumulitika. Pag ang gobyerno kumilos, pagbabalat kayo. Pero kapag ang Duterte kumilos, kabayanihan. Antindi, no? Kaya alam nyo, umaasa ako na may mga magbabago, may mga magigising sa katotohanan. Pero yung iba, parang cancer, na mahirap ng magamot, terminal na. Hindi na magagamot Kasi wala Haling na haling sila.
sa isang matandang gumawa ng napakaraming krimen na nagpagurgur ng napakaraming mga Pilipino na nakakulong ngayon doon sa ICC. Hindi natin malaman kung ano ba pinakain nitong mga taong ito sa mga Pilipino para sila'y diyusin, sambahin. Nakulang na lang. Gumawa sila ng mga masasama para talagang patunayan ang kanilang pagiging super panatiko ni Digong. Nakakaawa po yung ating mga kababayan. Kasi, kitang-kita naman kung sino kumikilos, kung sino gumagawa ng mabuti para sa ating bayan, para sa mga Pilipino, pero natatarantado sila araw-araw ng mga kasinungalingan. Diba? Kahit nga si Digong, alam naman ni Digong na walang magagawa si PBBM sa ICC dahil wala pang PBBM, meron ng ICC. Meron ng mga kaso si Digong sa ICC. Sinabi yan ni Digong sa interview sa kanya doon sa Davao. Diba sabi nga ni Digong, hindi ako humingi ng tulong kay Marcos. Si Marcos walang magagawa sa ICC. So yun ang tunay na nangyari. Wala talagang magagawa. Kahit sinong pangulo pa ang nakaupo. Kahit si Ping Lacson ng presidente, si Leni Robredo, si Yorme Isko Moreno, o si Manny Pacquiao ang nakaupong presidente. Wala pong magagawa kapag dumating na ang Interpol at ibinibigay na ang warrant of arrest ni Digong galing sa ICC. Walang magagawa kung hindi isuko si Digong. Bukod sa meron tayong batas, 9851, meron din po tayong pakikipagtulungan sa ICC para, sa Interpol pala, para isuko si Digong doon sa ICC. May Interpol Diba kaya, ewan ko kung ano pa ang mga susunod na mangyayari dito, kung magtagumpay ba si Sara Duterte sa panggagapang sa ating mga kababayang OFW, o mas maraming OFW ang magising sa katotohanan na walang iba na gumagawa po ng mabuti kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang dapat nating abangan. So Sir Mike, maraming salamat po sa mga information na inyong binibigay sa amin. Nagiging makabuluhan po ang aming umaga dahil sa inyo. Salamat po Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. At salamat po sa lahat ng ating mga tropa pips. Ingat po kayo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first.